Network News. Sa headlines ng MBC Network News, padre de pamilya ng mag-anak na minasakir, iniimbestigahan na rin. Mabibigat na utos ni ex-DENR Secretary Gina Lopez, binaligtad ni Secretary Roy Cimatu. Nilindol na Ormoc City at Canangal Leyte, isinailalim na sa state of calamity. Rider, paulit-ulit na ng harang sa sasakyang inaakalang nakagitgit dito. SUV nagitgit matapos piliting singitan ang cement truck sa masikip na kalsada. Pinay, wag ibilang 2017 Fitness Universe at Miss Bikini Short Class sa international scene. Engineer sa DPWH sa Iloilo nagpakamatay. Ano ang dapat asahan sa sona ni Pangulong Duterte? Ano ang mga katangian ng mga lalaking hindi magtatagal sa relasyon? Ekta-ektaryang lupain tinupok ng apoy sa California. Fon Pesomal na trade para kay Avu. Jake Cyrus hindi na nireregla. Naging bida ng Transformer na si Sia LaBeouf. Inaresto. Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Samahan po ninyo ako na isang oras sa balita. Narito ang detalye ng mga balita. Nagsasagawa po ngayon ng DZRH News Television ng live poll question. Ito po yung katanungan. Para sa iyo, ano ang performance ni Pangulong Digong Duterte sa unang taon niya bilang Pangulo? Pakikita po namin yung pinaka-latest score. Nakikita po ninyo ngayon sa inyong mga screens kung ilan ang nagsabing approved o satisfied. Satisfied sila sa performance ng Pangulo at yung mga nakukulangan pa. Ang pinaka-latest score, pasado po, 87,483, bagsak 1,852. Puntahan lamang po ang DZRH News Television Facebook page at ipahayag lang po ang inyong mga opinyon para magkaroon ng pakialam sa issue ng lipunan. Makiisa sa aming live poll question ngayong araw. Padre de pamilya iimbestigahan din. Maging ang padre de pamilya ng 5 mag-anak na pinaslang sa San Jose del Monte, Bulacan ay iimbestigahan na rin ng NBI. Bakit? Alamin natin sa report ni RH48 Sheila Idubas. Isasama na rin ang National Bureau of Investigation sa investigasyon sa massacre sa 5 mag-anak sa Bulacan ang nabiyudong padre de pamilya. Kabilang sa alamin ang background ni Dexter Carlos na nawala ng asawa, 3 anak at biyenan resulta ng karumal-dumal na krimen. Gayunpaman hindi pa malinaw ang rason kung bakit isasama ng NBI sa investigasyon si Carlos. Samantala napag-alaman na sinusuri na ang doorknob sa bahay ng mga biktima na nakita malapit sa labi ng 10 taong gulang na si Donnie Carlos. Sinabi ni Senior Superintendent Romeo Karamat, Provincial Director ng Bulacan Police, na lumitaw na malakas ang teorya na hindi pinagplanuhan ang massacre, kundi sadyang trip-trip lang ng mga sospek gaya ng naunang sinabi ni Carmelino Ibanez. 3 ng persons of interest sa massacre sa 5 mag-anak sa San Jose del Monte, Bulacan ang pinatay ng mga hinihinalang vigilante habang isa ang nawawala pa matapos umanong dukutin at nakakulong naman si Ibanez. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, utos ni dating DENR Secretary Lopez, binaligtad. Binaligtad ni DENR Secretary Roy Cimatu ang utos ni dating Secretary o DENR Secretary Lopez na tanggalin sa kapangyarihan ng Regional Director ang pag-i-issue ng
Environmental Compliance Certificate o ECC. Kung ano ang posibleng implikasyon nito, alamin po natin sa report ni RHO9 Sunny Casulia. Nababahala ang Environmental Group sa hakbang ng bagong kalihim ng Department of Environment and Natural Resources, Secretary Roy Cimatu, na binaligtad ang mabibigat na utos ni dating DENR Secretary Gina Lopez sa issue ng ECC o Environmental Compliance Certificate. Hindi pwedeng magsimula o mag-operate ang isang negosyo o proyekto na may negatibong impact sa kalikasan kung walang ECC na inisyu ng DENR. Ayon sa grupong Bantay Kalikasan, kung ibabalik sa Regional Director ang pag-i-issue ng ECC ay posibleng manumbalik na naman ang korupsyon na magdudulot na naman ng pagkasira ng kalikasan gaya ng nangyari noon. Iniutos ni Secretary Lopez na limitahan ang pag-i-issue ng ECC sa mga environmentally critically projects at kahit doon sa mga non-critical projects. At tanging DENR Secretary ang pwedeng mag-issue ng ECC batay sa rekomendasyon ng pinuno ng EMB at ng Undersecretary for Legal Affairs. Hanga ang mga grupo ng makakalikasan kay Lopez dahil sa matindi nitong pagmamalasakit sa likas yaman at nangangamba sila na ibahin o palitan ni Cimatu ang mga patakarang inilatag nito alang-alang sa environment. Para sa MBC Network News, RH9, Sunny Casulia naglilingkod sa pagbabalita. Nasa state of calamity na. Isinailalim na sa state of calamity ang mga lugar na matinding tinamaan ng malakas na pagyanig sa Leyte. Kung ano nga ba ang mga lugar na ito at kung ano ang tulong na ibinigay sa kanila ng pamahalaan, alamin natin sa report ni RH44, Vien Dacles. Sumailalim sa state of calamity ang Ormoc City at ang bayan ng Cananga, Leyte, kasunod ng malakas na lindol na tumama sa lalawigan kamakailan. Isang malakas na aftershock kahapon ang nagpataranta at nagpaiyak sa mga residente sa Ormoc at Canangal at tuluyang nagpabigay sa mga estrukturang nagtamo ng pinsala sa lindol noong Huwebes. Isinailalim na sa state of calamity ang Ormoc at Canangal kasunod ng meeting ni na Defense Secretary Delfin Lorenzana, Ormoc Mayor Richard Gomez at Canangal Mayor Rowena Codilla. Isusumite ni Lorenzana kay Pangulong Duterte ang report sa tunay na sitwasyon sa Leyte kasunod ng malakas na pagyanig. Samantala, nagpanic ang mga residente sa Leyte nang magkaroon ng magnitude 5.8 na aftershock kung saan nataranta at naglabasan ng mga bahay at establishmento ang mga tao at nagtipon sa mga lansangan. 50 estudyante ang sinasabing hinimatay sa loob ng classroom nang lumindol habang sila'y nasa klase. 3 grade 5 pupils naman ang nasaktan nang bumagsak ang bahay na pansamantalang ginagamit na paaralan. Para sa MBC Network News, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Sablay, hindi naging matagumpay ang fundraising na isinagawa ng mga taga-suporta ni Vice President Leni Robredo kaugnay sa electoral protest na isinampa ni dating Senator Bongbong Marcos Jr. Kung gaano lang kalaki ang naipon ng mga ito, alamin natin kung ilan o magkano na ang naipon. Sa report ni RH48, Sheila Idubas. Nabigo ang mga accomplished na kababaihan na makatipon ng pondong tutulong kay Vice President Leni Robredo sa gitna ng protesta sa panalo nito ni dating Senator Bongbong Marcos. Sa loob ng isang linggong fundraising campaign para kay Robredo, mahigit 400,000 piso lamang ang nalikom ng grupo ni Lim Yuson, founder ng Museo Pambata, dating Human Rights Commissioner Pauline Sicam, singer Celeste Ligaspi, dating BCDA Board Member Zoraida Alonzo, dating DSWD Secretary Dinky Suliman at Ateneo de Manila President Director Karina Bolasco. Kailangang maglagak ni Robredo ng 7.5 million pesos sa Korte Suprema para sa gastusin sa electoral protest na isinampa ni Marcos Jr. sa panalo ni Robredo. Kailangan ng i-deposit ni Robredo ang halagang 7.5 million sa Supreme Court on or before July 14. Kwenestyon
ni Marcos Jr. ang panalo ni Robredo sa paniwalang nadaya siya sa kaduda-dudang entries ng mga bilang ng boto sa automated elections. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas naglilingkod sa pagbabalik. Samantala, balikan po natin yung lindol pa rin sa Leyte. Update po tayo sa malakas na pagyanig sa Leyte, kaugnay na lindol, na magbabalita po ng live si Jimmy Angay-Angay mula dyan sa Leyte. Jimmy, kumusta na? Okay, Dinis, sa ngayon, natin pa rin na walang katiyakan kung kailan babalik ang supply ng kuryente sa Leyte. At akluban ito dahil patuloy pang pag-inspeksyon ng NGCP sa kailang mga linya ng kuryente. Ayon kay NGCP Communication Office of Ligaspina, natapos ng sinasabing bypass na ng NGCP, subalit mahirap agad ang magbilis ng kuryente. Sa ngayon, sa bilpang ng crew ng NGCP para mag-inspeksyon. Samantala, dahil sa unang kuryente, may electric charging station tayo dito na ilagay sa station sa Bitin Tacloban at palaparating ng mga gasit sa mga residente natin dito. At siniktig naman hanggang ngayon Dinis ang pagkansila ng flight sa mga bata sa paralan mula elementary high school at senior high school sa lungsod ng Tacloban. At may sa lalawigan ng Leyte naman, pinang silang pasok sa Cananga, Leyte, Cabucan at San Miguel. Dahil na rin sa kaligtasan ng mga bata, patuloy rin ang inspeksyon ng City Engineers Office sa mga paralan sa lungsod ng Tacloban, kasama ng City sa Residential Management Office para na rin sa kaligtasan ng mga bata kung pumasok sa paaralan. Yung pinakatagong report lang dito, Dinis, yung dalawang hapon, yung after shock, may dalawang customer na tumalon sa ikalawang karapal ng hotel sa Ormoc at yung mga estudyante na nahilo ng tumama ang magnitude 5.4 na lindol sa lalawigan ng Leyte. Sa ngayon, umuulan dito sa lungsod at ito lang sinasabi ng NGCP na hindi pumapakor yung panahon para mapabilis ang pagbalik ng supply ng kuryente. Kasi ito ang nagiging problema kung lumalakas ang ulan, yung mga kuryente ay naantala yung pagpupuli ng mga nasirang linya ng kuryente ng National Grid Corporation ng Philippines. Ito ay sinasabing tayo para line pero hindi totally 100% na mababalik ang supply ng kuryente. Nagkakaroon ho ito ng load shedding bawat leader o bawat kooperatiba ng Leyte, kooperatiba sa lalawigan ng Leyte dahil sabi ng EDC na posibleng abutin pa ito ng 120 days bago sa nakompleto o maging normal ang pagkaling ng kuryente sa lalawigan ng Leyte. Jimmy, tanong ko lang, kasi sabi ni Director Solidum, ang intensity 8 daw yung lindol dyan sa Ormoc, Ormoc. Pero may mga lumalabas na 6 point something. Ano ba yung official? Intensity 6 sa Tunguna, sa barangay Tunguna. Noong una? Cananga, Leyte at 5.4 magnitude ito sa mga parating ng mga bayan sa lalawigan ng Leyte. Ormoc, Cananga, malapit lang ito ng bayan, lungsod bayan at sa punta dito sa lungsod ng Tacloban. Sige, Jimmy, medyo malabo yung dating mo. Siguro balikan ka namin maya-maya ng konti. Maraming salamat sa report mo. Balik sa broadcast center. Okay, nagbabalita ng live si Jimmy Angay-Angay all the way from Leyte. Samantala, City Hall ng Marawi balik operasyon. Balik operasyon na po ang City Hall ng Marawi City. Kung ligtas nga ba ito sa mga mamamayan at kung ibig sabihin ba nito, maaari na rin bumalik ang ating mga kababayan na nakatira doon. Alamin po natin sa report ni RH09, Sunny Casulia.
Binuksan na for business ang City Hall ng Marawi kahit patuloy ang bakbakan ng militar at mga teroristang Maute na nananatili sa lungsod para durugin ang Maute Terrorist Group na sumalakay sa Commercial District ng lungsod noong May 23. Pinangunahan ni Mayor Majul Usman Gandamra ang mga opisyal at empleyado ng City Hall sa pag-flag raising ceremony kahapon. Ayon kay Mayor Gandamra, balik operasyon na ang Marawi City Hall pero sa panimula ay bukas lang muna ito para sa mga transaksyon tuwing Lunes at Miyerkules. Sinabi ng Mayor na binuksan ang City Hall kahit may panganib pa at kahit limitado lang muna dahil kailangan gumawa ng sangguniang panglungsod ng mga resolusyon para sa humanitarian efforts o tulong sa mga residenteng naapektuhan ng giyera. Batay sa AFP, may 80 pa hanggang 100 terorista ang patuloy na lumalaban sa militar habang ang armed forces naman ay pinipilit na matapos ang krisis sa Marawi bago ang State of the Nation address ni Pangulong Duterte sa buwang ito. Para sa MBC Network News, RH9, Sani Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, Tent City nalilipatan ng bakwit sa Marawi City. Sinimulan na ang itayo. Magbabalita ng live si RH19 June Dimakutak. Lakay. Yes, Lakay, magandang tanghali mula rito sa Marawi City, makulimlim, subalit na patuloy itong airstrike na nagaganap ngayon dito sa remaining battlefield. Dito sa may itong Barangay Lilod and itong area ng Mapandi and Bangulo. So far, Lakay, ang nakita natin kahapon nung tayo ay bumaba from Marawi, then umakyat, going from to Iligan, then umakyat tayo. Dumaan tayo dito sa may itong munisipyo ng Taguluan. Ito ay bahagi ng Lanao del Norte na katabing bayan ng Lanao del Sur boundary. Ang lugar ng Taguluan ay nasa paanan lamang ito ng Marawi, kung saan ay ilang kilometro lamang layo nito. At dito, dahan-dahan ang natayo itong Tent City na kung saan napag-alaman natin sa isang residenteng anduna, about 200 na yung naitayo. At dadagdagan pa ito dahil sa lahat ay i-accommodate lahat ng mga biktima ng nanawala ng tahanan dito sa ongoing battle sa Marawi City. So, meron na itong sariling bathroom sa loob ng tent at meron lamang common laundry area sa kayong common kitchen. Doon magluluto yung ating mga evacuees na pansamantalang maninirahan dito sa Tent City habang sasagawa itong rehabilitasyon ng Marawi City, Lakay. Lakay, tanong ko lang, sino yung pinaka-lead agency dito sa Tent City? Baka magkagulo na naman sa pagbibigay ng mga tent na bahay sa ating mga kababayan na apektado, Lakay. Walang ibang nag-lead dito kundi ang ating DSWD. Okay. Hindi ba kasama LGU? Coordination na lang, Coordination na lang sa LGU. Sila yung kukuha ng listing ng mga affected residents at to make it sure na walang kumaga isa-isang pamilya, isang test lamang ito, Lakay. Kasi magkakasya naman dito kahit na sabihin natin mga 10 hanggang 12 na pamilya ay pwedeng magkasya ito sa naturang Tent City na ito, Lakay. Oo. Maiba ako, Lakay, kasi puntahan ko lang yung issue tungkol doon sa NHA Rice. Sumasakit daw yung tiyan ng mga kababaihan daw dyan sa may evacuation center dahil daw sa medyo daw may amoy yung NHA Rice. Nabalitaan mo ba yung balitang yan, Lakay? Yeah, yes, Lakay. May nakausap tayo, nung nasa Iligan tayo, araw ng linggo, pumunta tayo dito sa may Maria Cristina Evacuation Center. At dahil nga sa report na ito, talagang concerned na talagang marami sa ating mga kababayan sa evacuation centers masakitan dyan. At kinumpirma ito na isa sa mga taga-DSWD na nakatoka doon sa naturang evacuation center na ito. So nangyari, Lakay, hindi kayang hugasan ito ng kahit 10 beses. Ganun? Talagang talagang may amoy. Nako. May something na parang chemical
dito sa bigas na ito. Although hindi ko siya na actual na nakita Oo. o nahawakan. Basta sa kwento ng ating mga kababayan, Oo. in that evacuation center, ito masangsang amoy. At hindi nila alam na yun ang magiging epekto na magkaroon sila ng pananakit ng tiyan kung diarrhea, Lakay. Okay, so sa ngayon ba, as we speak now, napalitan na yung NHA rice na yan, Lakay? Yes, Lakay. Hindi na ito hindi na ito tuloy na ibibigay pa sa ating mga kababayan. At bagkos ay magbibigay na lamang, hindi ko pa alam kung ano yung magiging variety na naman ibibigay dito sa mga evacuation centers na ito, Lakay. Hindi pa natin na ano yung naitanong dito sa local government unit. Oo. Lakay, may pa-follow up lang ako. Yung pera na nakuha before sa Maute, na naiwan ng mga Maute sa isang parang safe house, ano na nangyari dito sa pera na ito, Lakay? Lakay, alam mo, nakailang press briefing na kami rito sa Kapitolyo. Oo. Tinatanong natin yan. Kahit na pasikretong tanong lamang, ay wala tayong nakukuhang tugon mula sa ating military, Lakay. Sorry. Okay. Wala talaga silang tugon kung saan. Ano update dun sa pera na yun. Kasi tinatanong din namin parang wala rin gustong sumagot. Okay, Lakay, maraming salamat at mag-ingat. Opo, yan, Lakay, ang ating patuloy na mga updates mula rito sa Marawi City na makulimlim. Sabalik patuloy ang gun battle, patuloy ang airstrike. RH-19 June Makutak naglilingkod sa pagbabalita. Nagbabalita mula dyan sa Marawi City, si RH-19 June Makutak. Samantala, sundalo kinuyog. Bugbog sarado ang isang sundalo matapos mang-hold up sa Quezon City. Kung anong pinasok nito at kung bakit nito naisipang mang-hold up. Alamin natin sa report ni RH44, Viendacles. Bugbog sarado ang isang sundalo na nagdeklara ng hold up sa isang restaurant sa Quezon City kaninang madaling araw. Halos hindi na makilala ang mukha ni Ventura Ramirez Jr., sarhento sa Intelligence Service of the Armed Forces, matapos kuyugin at pagtulungan ng mga crew ng restaurant na tinangka niyang hold upin sa V. Luna Road dakong alauna kanina. Armado ng 9mm pistol, dumiretso si Ramirez sa kahera ng Angel's Pizza pero kinuyog siya ng 3 crew at inagawa ng baril at dito na siya pinagtulungan. Pagkatapos gulpihin ay dinala pa sa presinto si Ramirez at dumating ang mga nagpakilalang kasamahan niya sa ISAFP at pilit siyang inaarbor, gayon din ang kaso nito. Na-recover sa sundalo ng ISAFP ang kanyang baril, mga bala, peking ID at perang tig-20 pesos. Para sa MBC Network News, RH44, Viendacles, naglilingkod sa pagbabalita. Showbiz muna tayo. Charisse, a.k.a. Jake Zairus. Hindi na siya dinadalaw. Nino, nakakulong ba siya? Hindi siya nakakulong. Hindi na siya, hindi na siya dinadalaw ng kanyang monthly na dalaw. Alamin natin ang balita mula kay RH43, si Rocky. Kinumpirma ni Charisse o Jake Zairus na hindi na siya dinadatna ng kanyang monthly period. Ito ayon kay Charisse ay dahil sa gamot na kanyang iniinom kung saan napigilan na rin ito ang kanyang pagreregla. Sinabi pa nito na nasa 2 buwan na siyang sumasailalim ng testosterone hormone therapy kung saan naging maganda umano ang resulta sa kanyang katawan dahil bukod sa hindi na siya nagkakaroon ng regla, tinubuan pa siya ng bigote na matagal na niyang pangarap na magkaroon. Wala rin pinagsisisihan si Jake sa pagsasailalim sa mastectomy o pagtanggal ng kanyang dibdib dahilan upang magbago na rin ang korte ng kanyang katawan. Anya, ginawa niya lahat ng nangyayari sa kanyang katawan ngayon, hindi dahil gusto niyang magbago ang kanyang boses o kaya'y magbago ang appearance ng kanyang katawan, kundi ginawa niya umano yon upang maging malaya na at maging masaya na. Susunod umano niyang gagawin in the future ang pagpapalit ng kasarian. Samantala, ipinagdiinan ni Jake na hindi siya lesbian o tomboy dahil isa umano siyang
lalaki. At yan aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Kumustahin muna natin yung ating live poll na nangyayari. Ito po yung ating katanungan at ang score. Ipakikita po namin sa inyo. Para sa iyo, ano ang performance ni Pangulong Digong sa unang taon niya bilang Pangulo? Ang nagsabi ng pasado, 95,994. Ang nagsabi ng bagsak, 2,059. Puntahan nyo lang po ang Facebook page ng DZRH News Television. Sa pagbabalik ng MBC Network News, rider paulit-ulit na nang harang sa sasakyang inaakalang nakagitgit dito. SUV nagitgit matapos piliting singitan ng cement truck sa masikip na kalsada. Pinay wagip bilang 2017 Fitness Universe at Miss Bikini Short Class sa international scene. Engineer sa DPWH sa Iloilo nagpakamatay. Ano ang mga dapat asahan sa SONA ni Pangulong Duterte? Ano-ano ang mga katangian ng mga lalaking hindi magtatagal sa relasyon? Hektar-hektaryang lupain tinupok ng apoy sa California. Mon Pesomal na trade para kay Avu. Naging bida ng transformer na si Gia Laboff. Inaresto. Bonding with the family, pag may time. Try ng bagong recipe, pag may time. Business, pag may time. Dahil ang may pride, may time. Pride Power Wash. Tama sa washing machine. Tama sa mancha. Kasi may stain away formula, di ka kusot ng kusot. Tama ang bula, di ka banlaw ng banlaw. Tama sa motor, dahil walang chalk na pwedeng magbara. Pride Power Wash. Tama sa washing machine. Update pag may time. All you need is Pride. ACS. Kaanda. 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 Ang paglalaba, nakukuha yan sa Gaanda. Pinagagaan at pinagaganda ng Pride. May dagdag alaga ng fabric conditioner, nililinis, pinababango, pinalalambot, inaalagaan ang kulay ng damit para gaanda ang pamilya. Ang ganda ko! Pride with fabric conditioner. Di biro maging nurse, dapat marunong sa sakit at marunong ding mag-alaga. Yun bang may malasakit? Kaya pagdating sa bath soap, hanap ko, tulad ko, lalo't may pamilya ako. Kaya ang gamit ko, Shield Bath Soap. Galit ito sa sakit na dulot ng germs. May antibacterial na pareho ng sa leading brand. At may malasakit sa skin dahil may Shea Butter Moisturizer. May malasakit din sa budget dahil super affordable. Kaya naman approved ito ng Philippine Nurses Association. Shield, galit sa sakit, may malasakit. ACS. Tuloy ang mga balita sa MBC Network News. Keep your head cool. Huwag maging mainitin ang ulo upang maiwasan ang gulo sa gitna ng lansangan. Tulad ng ginawa ng driver ng isang van na hindi pinatulan ng isang rider na makailang ulit na nag-cut at humarang sa kanyang daranan. Ano nga ba ang kabuuang nangyari? Alamin natin sa report ni RH 44, Vian Dacles. Naghahanap ng away ang rider na ito matapos na ilang ulit na iniharang ang minamanehong motorsiklo sa harap ng isang sasakyan sa bahagi ng Novaliches.
Ayon sa nagpost ng video na kinilalang si Doreen Agamata, kasama siya noon ng kanyang kasintahan na kinilalang si Jason Murato na kapwa nakasakay sa Hiace van habang binabaybay nila ang naturang kalsada nang bigla ay makailang beses na humarang sa harapan at nagkat sa kanilang daraanan ang motorsiklong may plakang MC54175. Maririnig sa nasabing video na umanay hindi naman ginigit-git ng sasakyan ang rider kung kaya't hindi mawari ng dalawa ang dahilan nito kung bakit makailang ulit na tila ba nang aasar ito sa kanila. Dahil pa ata ito na sakit na katawan eh. Ano problema niya na hindi naman siya nagit-git kanina? Ako dyan. Gayunpaman, upang hindi na magdulot pa ng gulo, hindi na lamang pinatulan ng driver ng van ang naturang rider. Para sa MBC Network News, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, hindi lamang sa pag-ibig dapat umiiral ang katagang give and take. Dahil maging sa kalsada, dapat ay ginagawa rin ito bilang bahagi ng tamang defensive driving at para maiwasan ang anumang aksidente. Ngunit tila ba nalilimutan ito ng driver ng itim na SUV? Ayan, tuloy, naipit siya. Ano ba ang nangyari? At ano ang nakaipit o nakaipit sa SUV? Alamin natin sa report. Nagbabalik si RH44, Vien Dacles. Naipit at tuluyan ng napinahan ang isang itim na SUV matapos na ipilit nitong isingit ang sarili kahit pa makakasabay nito ang isang malaking cement mixer truck sa isang masikip na kalsada. Sa kuhang video na isang dashcam, makikitang paliko ang naturang truck nang biglang paglabas ng isang itim na SUV. Dahil sa sikip ng daan, makikitang hirap nang lumiko ang naturang truck, ngunit sa kabila nito, sa halip na magpaubaya na lamang, ipinilit pa rin ng naturang SUV ang sarili upang maisingit at maunahan ang truck. Sa liit ng SUV, hindi rin ito agad nakita ng truck kaya naman tuluyan ng naipit at napinahan sa poste ang SUV. Mabuti na lamang at agad ring nakaalis ang SUV at truck sa daan kaya't hindi na ito nagdulot pa ng mabigat na trapiko. Para sa MBC Network News, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Isa na namang pride ng Pinoy. Ito, good news ha. Isang Pinay na naman ang kinilala sa international scene matapos magwagi bilang 2017 Fitness Universe at Miss Bikini Short. At kung paano niya nasungkit ang parangal, alamin po natin sa report. Basta mga bikini, siya ang magre-report. RH09, Sunny Casulia. Naiuwi na naman ng isang Pilipina ang titulo bilang 2017 Fitness Universe at Miss Bikini Short Class na ginanap sa Miami Beach, Florida. Masayang-masaya ang Pinay at fitness model na si Loie Lynn Saldo sa hindi naasahang pagkakapanalo sa naturang kompetisyon. Giit ni Saldo, hindi na niya inisip ang kampyonato at ang mahalaga lang ay ma-enjoy siya sa kanyang ginagawa. Nakatulong niya sa pagkakapanalo niya ang matinding paniniwala sa sarili niyang kakayanan at maipakita sa lahat ang galing ng isang dugong Pilipino. At yan ang ating good news para sa MBC Network News. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Sayang, isang engineer po sa Iloilo ang nagpakamatay. Kung ano ang dahilan ng kanyang pagpapakamatay, alamin po natin sa report ni RH39 Aini Grace Bravo. Patay ang isa sa mga district engineers ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa probinsya ng Antique matapos umanong nagbaril ng sarili. May tama ng bala sa ulo si engineer nang nakita sa loob ng kwarto ng bahay ng kanyang kaibigan sa Barangay Dungon B sa Iloilo City. Ayon kay Senior Inspector Tranquilino Querubin, ang chief ng Iloilo City Police Station 3,
Naniniwala ang pamilya na nagpakamatay ang engineer dahil na wala namang nawawala sa kanyang mga gamit. Ang nasabing engineer ay tubong Maynila. Nag-request na ang pamilya sa media na huwag nang pangalanan ang engineer. Mula dito sa Iloilo, RH39 ng DZRH News ay ni Grace Bravo, naglilingkod sa pagbabalita. Sona ni Pangulong Duterte, malapit na. Isa ba kayo sa mga nag-aabang kung ano ang mga ipagmamalaki ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang State of the Nation address? Maraming haka-haka, lalo na't nakapagtala pa ang Pangulo ng mataas na satisfactory rating. Pero ano nga ba ang mga matutunog na topic na inaasahang babanggitin ng Pangulo sa pinakaabangang SONA? Alamin po natin yan sa Alamba News Report ni RH49 Rita Salonga. Patuloy pa ring namamayagpag pagdating sa survey ang Pangulong Rodrigo Duterte. Base sa pinaka-latest na survey, nakapagtala ang Pangulo ng 78% public satisfaction rating para sa second quarter ng taon. Ayon kay Presidential Spokesman Secretary Ernesto Abella, patunay lamang ito na patuloy pa rin ang publiko sa pagtitiwala sa Pangulo, kahit na ba nagdeklara ito ng martial law sa buong Mindanao. Dagdag pa ni Abella, dahil sa nasabing survey, lalo pang pag-iibayuhin ng Administrasyong Duterte ang trabaho nila para maiahon ng Marawi City at tuluyan ng tapusin ang sigalot doon. Mula nang maupo ang Pangulong Duterte, mataas palagi ang nakukuhang marka nito. Sa pagbubukas ng taon, naka-plus 63 rating ito, bahagyang bumaba sa plus 64 nito ng Setyembre ng nakaraang taon. Kaya ang plus 66 rating nito o 78% ang masasabing pinakamataas na rating na natanggap ng Pangulo. Marami ang nagduda na hindi kayang panatilihin ng Pangulo ang kanyang magandang imahe sa mga Pilipino dahil sa sunod-sunod na issue na ipinupukol sa kanya. Kasama na dito ang pagkakadawit niya sa Diomaye Davao Death Squad at ang patuloy na pakikipagdigma ng kanyang administrasyon laban sa iligal na droga. Hindi rin nagpahuli ang kanyang mga kritiko, tulad ni Senador Antonio Trillanes IV na nauna nang nagsabi sa kanyang interview sa isang foreign show na marirealize rin ng mga Pilipino ang damage ng pagdedeklara ng Pangulong Duterte ng martial law sa Mindanao. At sa kakalabas na satisfaction rating kung saan bumaba ng 12 points ang kanyang rating sa Mindanao, sinabi ng senador na sadyang nakakabahala ang ganitong pagbaba ng puntos. At sa nalalapit na pangalawang State of the Nation address ng Pangulo, ano kaya ang magiging tugon ng mga tao tungkol dito? Para sa Alamba News, RH49 Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita. Ito babala sa may mga boyfriend dyan. Habang hindi pa kayo kasal, tingnan ninyo muna kung meron silang ganito mga pag-uugali at baka sakit lang ng ulo ang idulot sa inyo niyang mga yan kapag naging asawa niyo yung mga yan. Sabay-sabay nating alamin at syempre, itag na rin ang inyong mga friends, lalo na yung mga engaged na sa PSI Tag You na ito. Ano-ano nga ba mga katangian ng mga lalaking hindi nagtatagal sa isang relasyon? Narito ang ating PSI Tag You. Malapit ka na bang ikasal sa iyong boyfriend pero nagdadalawang isip ka dahil natatakot ka na baka mabago pa ang kanyang ugali at baka masaktan ka lang sa bandang huli? Maraming ganyan. Pero ano nga ba ang mga palatandaan na hindi magtatagal sa relasyon ang iyong kinakasama? Una, narrow-minded o pagiging close-minded. Ayon sa mga eksperto, kapag close-minded ang iyong karelasyon, malaki ang posibilidad na madalas kayong mag-aaway dahil hindi siya tumatanggap ng mga bagong ideya. Ikalawa, kapag hindi mahilig sa pag-aalaga ng hayop ang iyong kapartner. Ikatlo, kapag hindi siya sumusunod sa mga napagkasunduan ninyong dalawa. Ikaapat, kapag lagi ka na lang pangalawa sa kanya. Ilan pang mga pag-uugali na dapat bantayan ay ang kapag madalas ay pinapatagal niya ang away ninyong dalawa. Kapag madalas siyang nagsisinungaling, masyado siyang clingy, immature at abusive. Inilikha
Lumikas ang daang-daang katao matapos sumiklab at mabilis na kumalat ang wildfire sa California. Ayon sa California Department of Forestry and Fire Protection, pinangangambahan na umabot sa mga winery o pagawaan ng alak at electric transmission lines ang apoy na magdudulot ng mas malaking danyos. Ilang araw nang nakakaranas ng matinding init ng panahon sa California, nalagpas pa sa 90 degrees Fahrenheit o 32 degrees Celsius na nagdudulot ng sunod-sunod na kaso ng sunog. Samantala, umani naman ang batikos sa Estados Unidos ang mistulang pagbawi ni US President Donald Trump sa mga paratang sa Russia ng pakikialam umano sa US elections noong 2016. Nagkita si Trump at Putin sa G20 Summit sa Hamburg, Germany noong Biyernes kung saan inanunsyo ni Trump sa pamamagitan ng kanyang Twitter account na 2 beses niyang tinanong si Putin tungkol sa pakikialam noong eleksyon pero itinanggi ito ng Russian President. Paliwanag ni Trump, posibleng Russia umano ang nakialam sa eleksyon pero posible din umanong ibang bansa. Matatandaan na bago nagkaharap ang dalawang pangulo, ilang beses binatikos at inakusahan ni Trump si Putin ng pakikialam sa kanilang bansa. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa Pagbabalita. Inapprove ng PBA ang trade sa pagitan ng San Miguel Beermen at Global Port Batang Pier kung saan magpapalit sila ng kanilang mga Gilas Cadets. Pupunta sa Beermen ang dating Ateneo player na si Von Pesumal, habang sa Global Port naman mapupunta ang dating Lasal big man na si Arnold Van Opstal. Paliwanag ng liga, in-approve nila ang nasabing trade kahit mayroong stipulation na 2 taon silang hindi pwedeng i-trade dahil ayon sa stipulation ay pwede naman basta Gilas Cadet para sa Gilas Cadet ang ipagpapalit. Tanging si Macbelo lang ang hindi pwedeng i-trade sa kahit sinong player, Gilas Cadet man o hindi. At yan ang ating balitang pampalakasan para sa Game Now. Ako si Toby Pavon. Pansamantalang inaresto at nakulong sa Georgia Jail ang aktor na si Shia LaBeouf na nakilala sa pelikulang Transformer dahil sa kasong public drunkenness. Ngunit agad na nagpiyansa ang aktor ng halagang $7,000 para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Ayon sa Chatham County Sheriff's Office, sa mismong lobby ng isang hotel inaresto ng Savannah Police Department ang 31 anyos na aktor. Ngunit magiging pansamantala lamang ang kalayaan ni Shia dahil haharapin din ito ang kasong disorderly conduct and obstruction. Naaresto si Shia matapos na muramurahin ito sa harap ng mga babae at mga bata ang isang bystander na kanyang hininga ng sigarilyo ngunit hindi siya binigyan. Nang pinakakalma at pinaalis ito ng mga pulis ay lalo ito nagwala at naging aggressive pa sa mga otoridad. Tumakbo rin umano ito papasok sa isang malapit na hotel upang hindi siya maaresto ng mga pulis ngunit sinundan pa rin ito at inaresto. Si Shia ay nasa Savannah at nagsushooting ng kanyang bagong pelikula na The Peanut Butter Falcon kasama ni Dakota Johnson. At yan aking balita. Ako naman si RH43 Rocky ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Para sa lagay ng ating panahon, nararamdaman nyo ba ang malakas at bigla ang bugos ng ulan kagabi? Grabe yung ulan kagabi. Sa malaking bahagi ng Metro Manila, bagamat hindi nagtagal at agad din itong tumila, nagdulot naman ito ng may kabigatang daloy ng trapiko. Ngayon kaya, maging maganda kaya o magiging maganda at maaliwala sa ating panahon kanina umaga yun, no? Mararanasan kaya ulit natin ang nangyari kagabi o kahapon? Alamin natin ang latest weather situation sa buong kapuluan mula kay Amor Laros, straight from Panahon TV. Amor? ITCZ o Intertropical Convergence Zone pa rin ang dominant weather system na makakaapekto dito sa ating bansa. Paano kaya nito maapektuhan ang lagay ng ating panahon? Magiging mainit kaya ngayon o sasabayan ka na naman ng mga pag-ulan sa iyong pag-uwi mamaya? Silipin natin ang forecast ng Pag-asa. Halos buong Luzon ay makakaranas ng maaliwalas sa panahon maliban na lamang sa Palawan na direktang naapektuhan ngayon ng Intertropical Convergence Zone. Paalala sa mga residente na doble ingat po kayo dahil magpapatuloy ang maulang panahon ngayong Martes.
Dako naman tayo sa Visayas, maulap at maulan ngayon sa Cebu. Pero sa mga taga-Tacloban, Iloilo at Bacolod, magpapakita po dyan si Haring Araw. Maaring mainit ang panahon sa mga susunod na oras. At panghuli natin dito naman sa Mindanao. Dahil sa ITCZ, maulang panahon din po ang dapat paghandaan ng mga taga-Cagayan de Oro. Samantala, may importanteng lakad ka ba bukas o matutuloy na ba ang matagal na nakaplanong lakad ng barkada? Aba, bago yan, alamin muna natin ang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Sa Metro Manila, magpapatuloy ang generally fair weather condition. Ibig sabihin, bahagya hanggang sa maulap ang kalangitan sa Queen City of the South, Cebu. Mukhang hindi muna magiging favorable ang weather for your outdoor activities dahil magiging maulap at maulan ang panahon simula po yan bukas. At sa mga nakaschedule naman ang bakasyon dito sa Davao, sulitin na ang magandang panahon bukas at sa Huwebes dahil pagsapit ng Biyernes, malaki ang tsansa na maranasan ang maulang panahon. At yan ang latest mula rito sa Quezon City. Ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Amor La Rosa, back to studio. Ang bahagi ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo. Patuloy pa rin ang isinasagawa naming live poll sa DZRH News Television Facebook page sa katanungan. Para sa iyo, ano ang performance ni Pangulong Digong sa unang taon niya bilang Pangulo? At sa loob lamang ng mahigit 3 oras, makikita po ang patuloy na paglobo ng bilang ng mga boto ng nagsasabing approve o satisfied sila sa performance ng Pangulo, habang mabagal naman ang paggalaw ng boto ng mga nakukulangan pa. Patuloy pa rin po ang ating butuhan. Puntahan lamang po ang DZRH News Television Facebook page. Ipahayag lang po ang inyong mga opinyon, makialam sa mga isyu ng lipunan at makiisa sa aming live poll. At sumainyo na naman ang isang oras nating balitaan. Mga impormasyong dapat po ninyong malaman saan mang sulok ng mundo sa ngalan ng bumubuo ng MBC Network News. Ako po inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Dennis Antenor Jr. Bukas, alas 12 ng tanghali, tuloy-tuloy ang ating balitaan dito lamang sa MBC Network News. Bonding with the family, pag may time. Try ng bagong recipe, pag may time. Business, pag may time. Dahil ang may pride, may time. Pride Power Wash. Tama sa washing machine. Tama sa mancha. Kasi may stain away formula, di ka kusot ng kusot. Tama ang bula, di ka banlaw ng banlaw. Tama sa motor, dahil walang chalk na pwedeng magbara. Pride Power Wash, tama sa washing machine. Update pag may time. All you need is Pride. ACS. Loyal ka ba sa toothpaste mo? Sa blind toothpaste test, malalaman. Excuse me, anong toothpaste ang ginamit nyo? Eddie, yung lagi ko ring gamit. Unique pala. Mali tayo. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos nagkamali din. Parehong nabibigay ng maximum fluoride protection, fresh breath, healthy gums at approved ng Philippine Dental Association. Parang toothpaste ko. Pero ang unique, mas affordable ang presyo. Mali na naman tayo. Dahil hindi unique ang toothpaste mo, try mo po unique. It's your toothpaste at your price. ACS. Negosyo tip mula sa DTI. Kung ikaw ay mayroong orihinal na ideya na maaaring ilathala at pagkakitaan at nais mo itong protektahan sa pangungopia o pamimiki, maaaring magsumite ng aplikasyon para sa patent, copyright o trademark para sa iyong produkto o brand. Ang Intellectual Property Office of the Philippines ay sangay ng gobyerno na siyang nangunguna sa pagpapatupad ng intellectual property rights. Kaanda. 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 Ang paglalaba, nakukuha yan sa Gaanda. Pinagagaan at pinagaganda ng Pride. May dagdag alaga ng fabric conditioner, nililinis, pinababango, pinalalambot, inaalagaan ang kulay ng damit para gaanda ang pamilya. Ang ganda ko!
Pride with fabric conditioner. Di biro maging nurse, dapat marunong sa sakit at marunong ding mag-alaga. Yun bang may malasakit? Kaya pagdating sa bath soap, hanap ko, tulad ko, lalo't may pamilya ako. Kaya ang gamit ko, Shield Bath Soap. Galit ito sa sakit na dulot ng germs. May antibacterial na pareho ng sa leading brand. At may malasakit sa skin dahil may Shea Butter Moisturizer. May malasakit din sa budget dahil super affordable. Kaya naman approved ito ng Philippine Nurses Association. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. ACS! Loyal ka ba sa toothpaste mo? Sa blind toothpaste test, malalaman. Excuse me, anong toothpaste ang ginamit nyo? Eddie, yung lagi ko ring gamit. Unique pala. Mali tayo. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos nagkamali din. Parehong nabibigay ng maximum fluoride protection, fresh breath, healthy gums at approved ng Philippine Dental Association. Parang toothpaste ko. Pero ang unique, mas affordable ang presyo. Mali na naman tayo. Dahil hindi unique ang toothpaste mo, try mo to. Unique, it's your toothpaste at your price. ACS. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. DZRH. 78 taon ng paglilingkod sa pagbabalita. DZRH, subok na sa balita. DZRH, haligi ng katotohanan. DZRH, makabagong bayanihan. Serbisyong tapat sa iyo. DZRH. Miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome sa isa na namang edisyon ng MIB, mga inventor ng bayan. Ako pa rin ang inyong mga kasama, Sheila Edubas. Bueno, ang tatalakayan po natin, may konektado po ito sa malaking problema para sa ating mga kapatid na magsasaka. Ito yung problema nila sa irigasyon o patubig sa kanilang mga pananim, lalo na ngayong tag-init. Kaya maganda ang dala ng ating inventor ngayon na solar and wind power water pump. Ulitin natin yan, solar and wind power water pump. Ayan. So, dalawa yan. Meron ka ng solar, meron ka pang wind. Ayan, tatalakayan yan ni Engineer Ronald Talion ng DOST. President po siya ng Filipino Inventors Advocacy Cooperative. Magandang araw, Engineer Talion. Magandang araw naman. Yes. So, very interesting kasi po, sabi ko nga kanina, usually ang invention is isa lang. Solar power lang, yung iba wind-powered lang. And ito, dalawa ang It's a pinabuhay hybrid. natin. Yes. Hybrid. Pero bago natin